Hi! Welcome to our channel, Rosana Elias. Pakistan time, 6 o'clock. Gumising ako ng 4:30. Ay, 4 pala. Nagmasa ng harina. Tapos, rest ang Dove. Tapos, kumain ako. Nagkape ako. And then, to make prata. Para sa aking student. Makikita nyo. Prata. Tapos, egg. Yan ang breakfast every morning ng aking estudyante. At saka, nakahimo. Nakagawa na ako ng cha, mga sis. So, merong habang maghihintay tayo magising ang aking student, basa ako sa comment section. May nabasa ako. Next topic, Rosana. From Ma'am Chi Ems. Ano ang business ng pamilya ni Elias? Ano ang pinagkakitaan? Gaano sila kayaman? Gaano kayaman ang aking asawa? Well, sila ay mga matatanda na may mga kanya-kanyang pamilya. Ano sila, Elias? Ilang magkapatid ba? Babae? 4 na babae. 3 lalaki. 7 sila. 7. So, yung 7, meron na silang sariling pamilya. Si Elias lang yung, si Elias may bunso pang babae. So, may asawa na rin. Si Elias ang lumaking tao na hindi tinuruan kung paano magsikap. So, kaya ganun ang buhay niya ngayon. Kung ano ang ngayon, yun lang kay Elias. Hindi niya iniisip kung ano yung bukas, kung ano yung future. Sa tagal namin nagsama, 20 years, mag 20 years na. So, ganun lang talaga siya. Pag nakahiga, nakalapat ang katawan sa kama, hilik na ng hilik. Ang bilis niya makatulog si Elias. Kakausap mo lang, kakasagot lang niya is hilik na agad siya. So, yun, gaano sila kayaman. Ang mga kapatid niya is medyo may kaya kasi nag-a-abroad. Nag-a-abroad ang mga kapatid niya. Yung may isa siyang kapatid na ang anak is nasa England, nasa UK. So, yun ang may kaya talaga. Pag mag-aanim ang anak doon papunta. 5 pa doon pero may isa is papunta. Yun ang may kaya, mayaman. Nakakabili sila ng kalabaw na tag 500,000 ang isa. So, mayroon silang 2 kalabaw. May mga hayop, ganyan. May mga gatas na nagbibinta sila ng gatas. Nagbibinta sila ng cheese, cheese na gawa mula sa gatas ng kalabaw. Nagagawa sila ng yogurt. Lahat talaga gawa from the cow's milk. Kung di baka, buffalo, kalabaw. Yung iba, asawa is abroad na kapag patayo ng mga bahay. Una talaga dito, pag nag-abroad ka is bahay ang inuuna. Tapos yung ibang mga babae, asawa nila, yung iba nasa abroad, yung iba nandito naman. Hindi sila mayaman. Totally dito sa amin, sa compound nila, ilan sila ditong pamilya. Lahat matataas ang bahay. Kasi nag-abroad sila na nagtutulungan magkakapatid. Kaya malalaki ang bahay, parang nakita nyo naman sa mga video ko, 'di ba? Parang ang bahay parang mga barko, ang laki-laki ng bahay. Pero yung kila Elias is nasa baba. Kwarto lang sa kanila, kwarto-kwarto. Kaya walang signal ako dito. Pag nagpo-post ako sa YouTube ng video, umaabot ng halos 24 hours ako maghintay bago matapos ang pagpo-post ng videos kasi nasa baba sila. Nasa baba sila, Elias. Kumbaga yung kwarto-kwarto, pinto-pinto lang, yung walang taas.
Katulad ng mga kapitbahay namin na nasa 3rd floor, 4th floor sila. So, sila Ilyas is nasa gitna talaga sila Ilyas na napaikutan ng matataas na bahay. Hindi sila makikita yung ano nila Ilyas. Totally hindi sila mayaman. Yung angka nila yung pinagmulan hindi mayaman talaga. Mahirap. So baga ang lupa nila is yung bukid dito. Yung nakita niyo yung malaking bukid sa video ko. Ang kalahati nun sa kanila, ang kalahati sa kapitbahay. So yun ang pinagpapatayan, pinag-aawayan nila magkakapatid hanggang ngayon na kapag pumutol ka ng kahoy, kakasuhan ka, bawal. Talagang naka-freeze o naka-freeze. Wag mo talagang gawin. Yung kapatid ni Ilyas, nagtayo ng bahay doon. Nakita nyo, di ba, yung may bahay na kami yung videos ko. Doon kami titira sa kanya, kasama kami sa kanya. Yung walang asawa na walang anak na kapatid ni Ilyas na nag-abroad. Doon sana kami. So, nagtayo siya ng bahay. Ayun, nakasuhan siya ng isang kapatid. Naka-freeze, tapos bakit ka nagtayo dyan? O, nagkasuhan sila hanggang ngayon ang bahay nakatingga. Ilang buwan na siguro magwa 1 year na yung bahay na nakatingga. Ulan, init, na naggubok na yung mga hollow block siguro dyan. Ako, iwan. Maganda sana yun, makasama kami doon, tas may sariling kwarto na yung mga anak ko, may mga paglagyan na ng mga damit, yung mga ganyan, yung mga kumot, 'di ba? Maarin sa mga bagay-bagay. Wala gaano sila kayaman? Mahirap. Katulad sa ating mga Pilipino, kapag hindi mag-abroad, di makapag sa pamilya. Sabi ko kay Ilyas, bago pa kami dati, magtrabaho ka, magpintor ka, sumama ka dito sa mga kapitbahay natin na nagpintor, na ganyan. Ayaw niya. Talagang lumaki siya na hindi siya sa trabaho. Hindi sanay sa trabaho. Yun lang. Yung nag-asawa kami, yun ang pinaulit-ulit sa akin, pinamukha sa akin ng kapatid niya. 30 years sila nagsama ng asawa niya. Yun lang, nagsama 30 years. Anong ginawa sa 30 years? Kalibugan lang nandun, 30 years, hindi nag-iisip ng trabaho. Kaya, sa ngayon, na nag-asawa kami, na ako lang yung nag-iisip kung paano kami makapag-survive, paano kami makapag-provide sa mga anak namin. Ito, YouTube lang yung bumubuhay sa amin, lalo na ngayon na mahina, marami ng kalaban, marami ng nag-YouTube, marami ng nag-content creator, halos lahat na tayo, kaya wala nang manood, diba? Tapos yun, nag-start kasi ako dati, pandemic yun nasa loob lang yung ng mga tao sa bahay, kaya tinatangkilik yung aking old videos. So yun, Ma'am Chichi, gaano kayaman sila Ilyas? Wala silang business, wala silang kahit wala po. Kapag hindi magtrabaho, hindi makakain. Tulad dito sa pag-YouTube ko, mahirap maging YouTube. Alam niyo lang, sa panahon na ngayon na maraming kompetensya, maraming kalaban, ang hirap. Mag-isip ka, i-content mo. Okay lang kung mayaman ka, punta ka sa ganito, bili ka ng pagkain, mag-video ka, o millions na ang views. 'Di ba? Kapag gumastos ka ng malaki, ganito, araw-araw, ganito lang yung videos mo, nasa loob ka lang ng bahay, paulit-ulit ang video mo, ganyan. Para sa mga new subscriber, new followers balikan nyo ang aking old videos sa hindi pa nakapanood. Marami na akong videos na gawa. I think malapit na 2,000 videos. Yearly na, oo. Malapit ng ganyan, aabot sa ganyan. Pabalik-balik lang yung videos ko, ganyan. Basta, ngayon more on sa loob ng bahay. Kasi iba dito sa Pakistan, pag nanay ka talaga, asawa ka, plain housewife ka ng Pakistani,
nasa loob ka lang ng bahay. It's unfair lang dito kasi ang mga lalaki kasi ang yung lumalabas. Doon sila nakapag-open sila, nakapag-release sila ng stress sa mga friend nila sa labas. Pero yung mga asawa nila sa loob ng bahay, naku, nag-iisip anong oras na, magmasa ka na ng harina, magluto ka na, kasi pagdating ng kainan, kahit mga bata dito, mga lalaki, naku, hindi pa permis sa bahay, nasa galaan. Kung mga babae lang nandito sa sa loob ng bahay, mga bata. Ang mga bata dito, kahit mga 3 years old, mga ganyan, umpisa na maglakad, balot na yan. Balot na yan sila. Parang mga na, tinatago na, mga babae. Kung mahirap pag-usapan yung mga ganyang bagay, pagdating sa mga anak, tapos yung mga nauuwi lang sa mga arranged marriage, yung mga ganyan. Masakit sa dibdib isipin kasi 'di ba? Yung anak mong babae tapos susunod sa yapak mo, mga ganyan, hanggang kamatayan. Parang ang sakit isipin lang, Diyos ko, ang tadhana na ang makapagsabi. Diyos ko na, parang mababaliw ako sa kakaisip na, alam nyo yung cellphone lang talaga, parang dito ako nakakapag-release ng bigat ng dibdib, kung ano yung nasa loob ko. Sa mga sa mga old subscriber followers, kilalang kilala na ako dito sa sa cellphone. Dito ako nagyayaw, dito ako para akong nababaliw, dito yung stress reliever ko na parang, ay Ginoo. Tulad ngayon, hindi ka makatulog, gising ka ng alas 4, wala kang dab, magmasa ka ng harina, ganun. Alam mo ito lang yung libangan talaga kung ano yung ginagawa mo, binibideo mo. Yun. Salamat ako sa mga salamat sa mga supporters, salamat sa mga nag-shares ng videos, salamat sa mga nag-views. Kayo yung nagpapakain sa amin dito sa Ilyas Family sa Pakistan. Sa mga nagsasabi, napakarami ako nakita sa comments section na uwi na kayo dito sa Pilipinas. Alam niyo mga sis, napakabilis sabihin na uwi tayo sa Pilipinas. Kung si Mayra pa, mama, uwi na tayo, balik na tayo. Ngayon na, bukas na. Hindi ganun kadali yun, lalo na sa panahon ngayon na sobrang hirap, 'di ba? Sobrang hirap. Si Elias kasi napakasimple lang ang ni Elias. Magkasama kayo kahit mahirap ang buhay. Tulog lang. Kung may pagkain, meron. Kung wala, wala. So, anong gagawin daw niya? So, what I do? Ganun lang, sagutin ka lang. So, what I do? Ewan ko kung Pakistani ang asawa nito. Mga muti talaga. Ewan lang sa buhay. Swerte siguro. Pilipina ang napangasawa. Ang Pilipina, pag walang pera, gumagawa ng paraan yan. Nangungutang ako. Pasensya sa mga pinimessage ko, inuutangan ko. Kasi hindi ako nakakautang. O, diba? Hayaan na natin ang mga problema na darating din ang time na God will give us reward sa lahat ng paghihirap natin sa buhay. Yung mga nanonood ngayon sa nahihirapan, tiis lang tayo mga sis. Darating din ang time. Magiging happy din tayo. Magiging masaya din tayo, di ba? Sa mga pinagdadaanan natin ngayon sa buhay. Hindi lahat ng panahon nasa ilalim ka. Minsan itataas ka rin ng Diyos. Amen. Diba?
God is good, God is big all the time. Mahirap man ang buhay, kakayanin. Dahil sa sitwasyon natin ngayon, may mas nahihirapan pa sa atin, lumalaban sila ng patas, 'di ba? Katulad sa Pilipinas ngayon na puro baha, left and right, may bagyo, magpapasko na, may bagyo. Kahit tapos na yung bagong taon, may bagyo pa rin, binabaha pa rin ang Pilipinas. Puro tubig ngayon ang Pilipinas, no? Ipagdasal natin sila, isama natin sila sa ating dasal na sana tama na ang pag-aano ng ulan, bagyo. Ko po. Parang taon-taon palala ng palala ang mga baha, palalim ng palalim ang mga tubig. Grabe, parang parang dagat na lang, parang nakakasad panoorin. Ano ba iniisip ko? Nabuang na naman ako. So, yun na guys, Ma'am Chichi M. Sana nasagot ko yung tanong mo. Wala, kanya-kanya sila ng buhay. Ang mga kapatid ni Elias, hindi sila nagtutulungan. Nagda-down sila ng bawat isa. Hindi tulad dito sa sa kapitbahay namin na ang lalaki ng bahay kasi nagtutulungan sila. Ang nag-iisang abroad, kinukuha lahat ang mga kapatid para magtulungan ng trabaho para makapagpatayo ng malaking bahay. So, yun ang Sila Elias, hindi. Kanya-kanya. Pag umuwi ng galing abroad, pitikan ka lang ng 5,000, 5,000, 10,000, yun lang, pambili mo ng masaya ka na, pambili ng damit ng anak mo. Yun. Ganun lang ang sistema dito sa family nila. Hindi sila mayaman. Tulad sa atin, pag hindi mag-abroad, wala din. Lahat dito, pag nag-a-abroad ka, may kaya ka. Pag wala kang abroad, nga. Magdildil ka sa mantika ng chapati. Dito, hindi magdildil ng asin, dildil ng mantika. Mantika is life dito. Kaso lang, ang kagandahan dito, pag mahirap ka, pupunta ka sa mayaman, manghingi ka, manglimos ka. Tapos, pag uwi mo, may dala ka na ng harina, 1 kilo, 2 kilo. May dala ka ng asukal, ganyan. Kasi ang mga mayayaman dito, nag-grocery sila. Sako-sako yan. Isang sako na sugar. Ang harina, ilang sako. Ang mantika, ilang galon-galon yan. 1 galon, nasa 5 liters yan. Ilang galon yan. Meron pang bibili ng taro. Yun ba yung aluminum na taro? Anong tawag niyan sa Tagalog? Taro, yung malaki. Yung parang Oo, ganun mag-grocery dito ang mga mayayaman. Sibuyas, 3, 4, 5 sako, sibuyas. Bawang, 1 sako. Ganun dito mag-grocery sila kasi malayo kami sa bayan. So, kaming mga mahihirap, kilo-kilo lang. Diyan lang sa Tianggi. Sa panahon ngayon na mahina na talaga, utang bayad lang kami. Ganito, katapusan, bayad, sweldo. Pag wala na. Utang na naman, bayad na naman. Ganun lang ang buhay na Rosana ngayon. Unlike before na maraming blessings, maraming viewers. So yun, nakakapag-grocery ako ng kumpleto talaga. Nakapagpunta kami sa mall dati. I miss the life, but thanks kasi pinaranas kami ng ganun, di ba? Ang buhay talaga ng tao, hindi pwedeng steady, hindi pwedeng dyan ka lang, talagang may ipapatikim sa'yo. Natikman din ng mga anak ko, yung mga nuggets dati na halos everyday, sausage, nakakain ng mga anak ko. Ngayon, wala na talaga. Ang laman ng rip ko is puro ice, puro yellow.
Wala, accept the facts. Accept the fact daw. O, facts. Ewan ko yung bunganga ko eh. Wala lang, happy lang. Happy. Jollibee. Ano ba yung kanta? Hello pala sa mga OFW na aking mga solid supporters. Talaga, oo. Pansinin niyo yung buhok ko, hindi pa ako nakapagkulay. Hindi ako palagi nagkukulay. Masama daw yun sa ulo. Minsan lang ako magkukulay. Sila dito ang lagi akong sinasaway. Uy, Roxana, yung mga in-laws ko. Roxana, magkulay ka ng buhok mo. Ay, naku, hayaan mo na. Magkulay lang ako pag importante, pag may pinupuntahan, pag may kasal na kaanak nila Elias. Doon ako nagkukulay. Gising na yung trabahador ng in-laws ko, yung nag-alaga ng kalabaw, yung maggagatas. Size siya magising. Gagatas na siya ng kalabaw. 2 balde yung gatas. So, yun. This is it, guys. Thank you for watching. Naka 20 minutes na ako sa kakayaw-yaw. Hindi sila mayaman, ha? Ma'am Chi Ems. Nasagot ko na yung tanong mo. Hindi sila mayaman. Yung ibang kapatid niya mayaman. Kasi nakapag-abroad. Si Elias, nakapag-abroad man, doon man kami nag-meet sa Pilipinas. Tumira kami doon ng more than 15 years siguro or ganyan. Kaso hindi pinalad. Nakapag-asawa din ng mahirap, which is ako. Sana mayaman yung inasawa niya para mayaman siya, di ba? Thank you for watching, mga sis. I love you all. This is it. Kasi 6 o'clock na. Gigisingin ko na yung aking estudyante. God bless everyone and happy blessed. Anong araw ngayon? Happy blessed Tuesday. Bye. Love you all.